Isang nakagugulat na minuto ang yumanig sa United Nations. Ang Pilipinas ay hindi na isang karaniwang bansang Asyano. Iyan ang konklusyon ng isang mataas na opisyal na kilala sa kanyang pagiging kalmado at 30 taong karera sa UN. Agad na nanlamig ang bulwagan at galit na tumayo ang mga kinatawan ng China at Pilipinas. Isang walang alam na pagmamalabis na binabalewala ang heograpiya at kasaysayan. Kahit na totoo, bakit ang Pilipinas? Ngunit nang baliktarin ng opisyal ang isang pahina lamang ng kanyang ulat tungkol sa pagtatalaga sa hinaharap, 153 delegado ang nagulat at natahimik. Ano ba ang nasa Pilipinas na nagpabago sa 70 taong geopolitikal na klasifikasyon? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang nakagugulat na katotohanan. Ako si Alexander, isang mataas na opisyal sa European Headquarters ng UN. Laging nakakabit sa aking pangalan ang salitang kalmado dahil sa loob ng halos 40 taon, nalutas ko na ang maraming krisis sa masalimuot na dinamika ng lipunan. Ngunit kinabukasan, lubusan akong nabigla. Bandang alas 8 ng umaga, habang umiinom ako ng isang tasa ng espresso, lumabas ang isang emergency alert sa screen ng aking computer. Ito ang ulat ng resulta ng pagsusuri ng kagustuhan sa bagong pagtatalaga ng kawani. Walang ingat kong binuksan ang file at muntik ko nang maibagsak ang aking tasa ng kape. 1. Pilipinas. 2. Germany. 3. Canada. Hindi ako makapaniwala. Hindi pa nagbabago ang ranggo sa loob ng 30 taon. Palaging nangunguna ang mga pangunahing bansa sa kanluran tulad ng Amerika, Switzerland, UK at France. Gayunpaman, ang Pilipinas ang nanguna sa napakaraming boto. Hindi ko namamalayan, binuksan at sinara ko ang ulat ng 3 beses. Ngunit hindi lang iyon ang nakakagulat. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang isa pang emergency report. Sa pagkakataong ito, isang dokumento mula sa Ministry ng Ugnayang Panlabas. Muntik nang tumigil ang tibok ng puso ko nang makita ko ang titulo. Sabay-sabay na diplomatikong pahayag mula sa 70 nagpapaunlad na bansa. Pilipinas ang pangunahing bansa sa pakikipagtulungan. Nanginginig ang aking mga kamay. Binuksan ko ang dokumento at napuno ito ng hindi kapani-paniwalang nilalaman. Kenya, Ethiopia, Vietnam, Bolivia, Bangladesh, mga bansa sa pagpapaunlad mula sa Africa, Asia at Central South America ay sabay-sabay na tumatalikod sa kasalukuyang balangkas ng kooperasyon ng G7 at G20 at magbibigay prioridad sa bilateral na kooperasyon sa Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang magandang pananalita sa diplomasya. Ito ay isang detalyadong plano na kinabibilangan ng muling paglalaan ng budget sa kooperasyon at pag-aayos ng mga prioridad ng magkasanib na proyekto. Agad akong tumawag sa Information System Team. Pakitiyak na muli ang 2 ulat. Kailangan nating suriin ang posibilidad ng data error. Ang sagot pagkaraan ng 30 minuto ay malinaw. Walang error. Ang lahat ng data ay tumpak. Sumandal ako sa aking upuan at tumingala sa kisame. 2 independenteng pangyayari, ang kagustuhan ng mga kawani sa loob ng UN at ang diplomatikong estratehiya ng mga nagpapaunlad na bansa. Imposibleng nagkataon lamang na sabay na tumuturo ang 2 ito sa iisang direksyon. Ano ba ang nangyayari sa Pilipinas? Pakiramdam ko, ang aking 30 taong karanasan at kaalaman ay naging walang kuwentang basura sa isang iglap. Paano nagdulot ang maliit na bansang Asyano na ito ng ganitong kakaibang fenomenon? Gulong-gulo ang aking isip. Ngunit isang bagay ang tiyak. Kailangan kong lutasin ang misteryong ito. Nang sandaling iyon, padabog na bumukas ang pinto ng aking opisina at pumasok ang isang kabataang babae na humihingal. Si Isabela, isa sa aking mga assistant. Siya ay nasa early 30s, isang masigasig na idealista. Madalas kaming nagtatalo sa maraming issue, ngunit ang ningas sa kanyang mata sa pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan. Direktor, nakita nyo, hindi ba, ang 2 ulat, nanginginig ang kanyang boses sa pagkasabik. Sinubukan kong sumagot ng kalmado hanggat maaari. Nakita ko, ngunit kumalma ka. Ito marahil ay pansamantalang pangyayari lamang. Pansamantala? Ipinatong ni Isabela ang 2 kamay sa aking mesa at tinitigan ako ng diretsyo. Direktor, hindi lang ito isang fad. Ipinapakita ng penomenon na ito ang kinabukasan ng UN. Hindi ang kinabukasan ng internasyonal na komunidad. Umiling ako. Isabela, masyado kang emosyonal.
Alam kong nahuhumaling ang mga kabataan sa kultura ng Pilipinas tulad ng K-pop o mga teleserye. Ngunit sa tingin mo, kaya nitong baguhin ang patakarang panlabas? Hindi ninyo naiintindihan, Direktor. Bumaba ang boses ni Isabela. Nagpunta ako sa Pilipinas noong nakaraang taon at doon nakakita ako ng pag-asa. Hindi lang ito pag-unlad ng ekonomiya o teknolohiya. Ipinapakita nila ang ibang daan na dapat tahakin ng sangkatauhan. Ibinaba ko ang aking panulat at tinitigan siya. Ibang daan? Anong ibig mong sabihin? Direktor, ang Pilipinas ay dating bansa na tumatanggap ng tulong. Alam nila kung ano ang pagdurusa. Alam nila kung ano ang kawalan ng pag-asa. Kaya't ang paraan nila ng pakikipagtulungan sa mga nagpapaunlad na bansa ay lubos na naiiba sa kanluranin. Hindi sila tumitingin ng mataas. Tinitingnan nila ng pantay. Hindi ko nagustuhan ang kanyang mga salita. Parang isang panaginip. Isabela, ang internasyonal na relasyon ay hindi ganoon karomantiko. Sa huli, ang mahalaga ay kapangyarihan at interes. Bumuntong hininga ng malalim si Isabela. Darating ang araw na maiintindihan ninyo, Direktor. Kahit hindi pa ngayon. Pagkaalis niya sa opisina, tiningnan ko muli ang mga ulat. Ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na gumugulo sa aking isip. Ibang daan, pantay na pagtingin, umiling ako. Sa loob ng 30 taon ng aking pagmamasid sa internasyonal na komunidad, hindi gumana ang ganyang idealismo sa realidad. Ngunit bakit? Isang bahagi ng aking puso ang hindi mapakali. Baka may mahalaga akong nakaligtaan. Kinaumagahan, may dumating na makapal na envelope sa aking opisina. May selyo ito ng kagawaran ng ugnayang panlabas, classified. Binuksan ko ito at nagpasya akong basahin ito ng mas maingat. Hindi tulad ng maikli at matinding pahayag na natanggap ko kamakailan. Ito ay isang detalyadong ulat ng pagsusuri. Pagkakita ko sa unang pahina, lubusan akong nanlamig. Ang titulo ay, Pagsusuri ng sabay-sabay na diplomatikong pahayag mula sa 70. Nagpapaunlad na bansa. Pagsasaalang-alang sa posibilidad ng muling pag-aayos ng internasyonal na kaayusan. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina at nagsimulang magbasa. Sa bawat pagbasa, lumabas ang hindi kapani-paniwalang nilalaman, pahayag ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Kenya. Mula ngayon, ang pakikipagtulungan sa Pilipinas ang aming pangunahing prioridad. Ang umiiral na balangkas ng kooperasyon sa mga bansang G7 ay muling susuriin, pahayag ng kagawaran ng kooperasyon sa pag-unlad ng Ethiopia. Napagdesisyonan naming gawing batayan ang modelo ng pag-unlad ng Pilipinas at maglaan ng 30% ng budget ng bansa sa magkasanib na proyekto sa Pilipinas. Deklarasyon ng punong ministro ng Vietnam. Pilipinas ang aming pinakamahalagang strategic partner. Mas uunahin namin sila kaysa sa Amerika o Tsina. Deklarasyon ng Pangulo ng Bolivia. Pilipinas ang tanging bansang umuunlad na nakaiintindi sa amin. Bangladesh, Tanzania, Peru, Indonesia, hindi matapos ang listahan. Ang mga nagpapaunlad na bansa sa Africa, Asia, at Central South America ay nagkakaisang sumisigaw ng Pilipinas. Kalakip sa gitna ng dokumento, ang naiinis na reaksyon ng kagawaran ng Estado ng Amerika at ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Tsina. Nagpatawag ng emergency meeting ang Amerika at nagsimula ang Tsina sa muling pagsusuri ng kanilang One Belt, One Road na proyekto. Sumandal ako sa aking upuan at tumingala sa kisame. Hindi lang ito isang kultural na boom. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa internasyonal na kaayusan. Isipin ninyo, mayroong internasyonal na kaayusan na nakasentro sa kanluran na naitatag sa loob ng mahigit 70 taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ang sistema ng alyansa na pinamumunuan ng Amerika, ang istruktura ng kooperasyong pang-ekonomiya na kinakatawan ng G7 at G20. Lahat ng iyon ay nayayanig. At ang Pilipinas ang sentro nito, ang bansang may populasyong mahigit 100 milyon. Isinara ko ang dokumento at tumingin sa labas ng bintana. Ang makulimlim na langit ang nakikita ko. Gulong-gulo ang aking isip. Bakit? Bakit pinipili ng mga nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas sa halip na Amerika, Tsina o Europa? Ano ang maibibigay ng Pilipinas sa kanila? Sa laki ng ekonomiya, hindi ito aabot sa ika-4 na bahagi ng Amerika. Sa kapangyarihang militar, hindi ito maikukumpara sa Tsina. Nang sandaling iyon, napansin ko ang isang pangungusap sa huling pahina ng dokumento.
Ito ay ang impormal na panayam sa isang diplomatikong opisyal ng Kenya. Naiintindihan ng Pilipinas ang aming pagdurusa. Sila rin, tulad namin, ay naging mahirap, nakaranas ng digmaan at tumanggap ng tulong. Hindi nila kami kinaaawaan. Tinitingnan nila kami bilang pantay na kasosyo. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap na iyon. Pag-unawa sa pagdurusa, pantay na kasosyo. Tila may mahalagang kahulugan ang mga salitang ito. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono sa aking opisina mula sa tanggapan ng kalihim general. Alexander, umakyat ka kaagad. Emergency meeting. Nagmamadali akong nag-ipon ng mga dokumento at nagtungo sa tanggapan ng kalihim general. Habang nasa elevator, naisip ko, hindi ko na maaaring balewalain ang problemang ito. Marami ng matataas na opisyal ang nagtipon sa conference room. Binuksan ng kalihim general ang kanyang bibig na may seryosong ekspresyon. Alam ninyong lahat humaharap tayo sa isang sitwasyon na walang katulad. Ang pagbabago sa kagustuhan ng mga kawani sa loob ng UN at ang pagbabago sa patakarang panlabas ng mga nagpapaunlad na bansa, sabay na nangyayari ang dalawang phenomenon na ito. Nanahimik ang conference room. Kailangan nating imbestigahan ng lubusan ang dahilan ng phenomenon na ito. Tiningnan ako ng kalihim general. Pamunuan mo ang investigation team. Pumunta ka sa Pilipinas at lutasin ang misteryong ito. Ito ay isang issue na nakasalalay ang kinabukasan ng UN. Tumango ako. Wala na akong pagpipilian. Kailangan kong pumunta sa Pilipinas at lutasin ang dalawang misteryong ito. Bago umalis, isa-isa kong kinausap ang mga kabataang kawani na nagboluntaryo para sa Pilipinas. Kasama sa investigation team ang mga mahuhusay na kabataan mula sa iba't ibang bansa, tulad ni na Victor mula sa France, Rafael mula sa Spain, at Carl mula sa Brazil. Gusto kong marinig mismo mula sa kanila kung bakit nila gustong pumunta sa Pilipinas. Ang unang pumasok sa silid ay isang kabataang babae mula sa France. Nag-aral siya ng International Development Studies sa Sorbonne University. Tinanong ko siya, bakit Pilipinas? Hindi sa New York o Geneva. Nag-isip siya ng sandali at sumagot ng malinaw, Direktor, natutunan ko na ang esensyal na halaga ng UN ay ang paglutas ng mga problema ng sangkatauhan. At sa panahong ito, sa tingin ko, ang bansang pinaka-realistic at pinaka-innovative na nagsasakatuparan ng halagang iyon ay ang Pilipinas. Sa anong partikular na aspeto mo iyan nasasabi? Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lamang para kumita ng pera. Ginagamit nila ang teknolohiya bilang kasangkapan upang magdala ng mas magandang buhay sa sangkatauhan. Paggamit ng artificial intelligence para mahulaan ang taggutom, pagpapadala ng relief goods sa mga apektadong lugar gamit ang drone at pangangalaga sa mga pasyente sa malalayong lugar gamit ang IoT. Iyan ang gusto kong gawin sa UN. Kumikinang ang kanyang mga mata. Nabasa ko sa tingin niya ang isang malalim na paniniwala, hindi lamang simpleng pagkasabik. Sumunod na pumasok ang isang kabataang lalaki mula sa Germany. Nag-aral siya ng engineering sa Berlin University. Ikaw ay isang engineer. Bakit ka nagboluntaryo para sa UN? Naisip ko na hindi mababago ng teknolohiya lamang ang mundo. Ang mahalaga ay ang pagtatakda ng direksyon ng teknolohiya. At alam ng Pilipinas nang eksakto ang direksiyong iyon. Anong ibig mong sabihin? Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Nag-aral ako ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung paano narating ng isang bansang dating isa sa pinakamahihirap sa mundo. 10 taon na ang nakalipas, ang kasalukuyang posisyon nito. Ginawa nilang posible ang imposible. Bumangon sila mula sa pagiging kolonya at naging isang teknolohikal na bansa mula sa wala. Mataas ang kanyang boses at ang katatagan at ang diwa ng kapwa na natutunan nila sa prosesong iyon. Gusto kong matutunan iyon. Gusto kong gamitin ang enerhiyang iyon sa paglutas ng mga problema ng sangkatauhan. Pumasok din si Rafael sa interview room. Tinanong ko siya, Rafael, ikaw ay nagtapos sa Harvard, isang promising talent. Bakit mo gustong pumunta ng husto sa Pilipinas? Nanahimik muna si Rafael bago siya nagsalita. Direktor, ako ay mula sa Spain. Minsan, pinamunuan din ng Spain ang mundo. Ngunit ano na ngayon? Nabihag tayo ng nakaraang kaluwalhatian. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pilipinas ay iba. Hindi sila nakatingin sa nakaraan kundi sa hinaharap. Hindi nila sinasarili ang kanilang tagumpay. Gusto nilang makipagbahagi sa ibang mga bansa.
Ang mga ulat ng mga development project ng Pilipinas na nakita ko ay kamangha-mangha. Talagang tinutulungan nila ang mga nagpapaunlad na bansa na maging self-reliant. Pagkatapos ng interview at pagbalik sa opisina, nag-isip ako ng malalim. Ang kwento ng mga kabataang ito ay hindi lamang emosyon o fad. May nakita silang isang bagay na esensyal. Paglutas ng mga problema ng sangkatauhan. Ang esensyal na halaga ng UN. Ang mga salitang ito ay gumugulo sa aking isip. Nagtrabaho ako sa UN sa loob ng mga dekada. Ngunit parang nakalimutan ko na ang halagang iyon sa gitna ng mga pagpupulong, ulat at mga kalkulasyon sa politika. Ngunit ang mga kabataang ito ay iba. Naniniwala pa rin sila sa halagang iyon at gusto nilang makita ang pagsasakatuparan nito sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hiya. Naisip ko na ang aking 30 taong karanasan ay baka mas mababaw pa kaysa sa dalisay na pananaw ng mga kabataang ito. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Sumakay ang investigation team sa eroplano patungong Manila mula sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Isang mahabang flight na tumagal ng 20 oras. Habang nasa loob ng eroplano, mayroon pa rin akong kaunting pag-aalinlangan. Ano kaya ang matutuklasan ko kapag nakarating ako sa Pilipinas? Baka ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Nag-isip ako habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana. Pagkaraan ng 12 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Tiningnan ko ang paliparan mula sa labas ng bintana at nang sandaling iyon, naranasan ko ang unang pagkabigla. Ang paliparan ay lubos na naiiba sa inaasahan ko. Inaasahan ko ang isang karaniwang internasyonal na paliparan. Ngunit iba ang NAIA. Pagbaba ko ng eroplano, ang naramdaman ko ay kahanga-hangang kahusayan. Automated ang imigrasyon at halos walang waiting time. Ang mga bagahe namin ay lumabas na bago pa kami makarating sa arrival lobby, ngunit hindi lang iyon ang nakakagulat. Ang human touch na nararamdaman sa lahat ng sulok ng paliparan. Kung may pasahero na naliligaw, lalapit ang mga kawani at tutulong. Hindi lamang Filipino ang sinasalita nila, kundi pati Pranses at Espanyol ng matatas. Bulong ni Victor. Kahanga-hanga, ngunit hindi ba't ganyan din sa Singapore o Dubai? Ngunit iba ang aking iniisip. Hindi lang ito kahusayan. Ito ay ang perpektong harmonia ng cutting-edge technology at human compassion. Para akong nakakaranas ng paliparan ng hinaharap ng mas maaga. Habang nasa sasakyan kami patungong Makati pagkalabas ng paliparan, muli akong nagulat sa tanawin sa labas ng bintana, napakaraming skyscraper na nakatayo. Ngunit sa pagitan ng mga gusali, maayos na inilagay ang mga magagandang tradisyonal na simbahan at mga parke na punong-puno ng halaman. Ang moderno at ang tradisyon, ang lungsod at ang kalikasan ay nagsasama. Ano iyon? Tanong ko sa driver. Iyan ang Makati skyline, ang simbolo ng pag-unlad ng Maynila. Nakita ko ang isang skyline na may matatayog na gusali. Ngunit sa paligid nito, ang green space ay bumabalot sa lungsod. Sabi ni Carl, mas malaki sa inaasahan ko. Pero parang mas maliit kaysa sa New York. Wala akong sinabi. Hindi mahalaga ang laki. May espesyal na enerhiya na dumadaloy sa lungsod na ito. Habang dumadaan ang sasakyan sa EDSA, humanga ako sa sistema ng trapiko. Kahit na napakasalimuot na malaking lungsod, maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Tumpak ang mga traffic light at tumatakbo ng on-time ang mga pampublikong sasakyan. Naalala ko ang Paris. Ang masikip na trapiko sa Paris, ang madalas na pagkaantala ng subway. Lubos na naiiba ang sistema ng trapiko sa Pilipinas. Dumating kami sa hotel ng hapon na. Pagkatapos mag-check-in at makapasok sa kwarto, tumayo ako sa bintana at pinanood ang tanawin ng gabi ng Maynila. Napakaraming ilaw na kumikinang. Ang mga skyscraper sa tabi ng Manila Bay, ang mga tulay na tumatawid sa pagitan, at ang mga bundok na nakikita sa malayo. Ang lahat ng iyon ay gumagalaw na parang isang malaking organismo. Napagtanto ko, ang aking ideya tungkol sa Pilipinas ay lubos na mali, maliit na bansang Asyano. Ang mga salitang ito ay hindi sapat upang ilarawan ang Pilipinas. Ito ay isang lugar kung saan nagkakasundo ang cutting edge at ang tradisyon, ang kahusayan at ang pagmamalasakit, ang individual at ang komunidad. At ang harmoniyang ito ay hindi lamang pisikal. Tila may mas malalim na pilosopiya na tumatagos sa lahat ng ito. Humiga ako sa kama at nag-isip. Bukas,
Magsisimula na ang formal na investigasyon. Matutuklasan ko kaya ang tunay na mukha ng bansang ito. Kinabukasan, binisita namin ang UN Pilipinas Office sa Taguig. Ito ang lugar kung saan pinamamahalaan ang iba't ibang proyekto ng kooperasyon ng Pilipinas at UN. Pagdating namin sa opisina, mainit kaming sinalubong ng mga lokal na opisyal, puno ng pagkasabik ang kanilang mga mata. Pumasok kami sa conference room at nagsimulang makinig sa paliwanag tungkol sa mga proyektong pang-internasyonal na kooperasyon ng Pilipinas. Ang tagapagulat ay si Ate Maria, isang mahusay na researcher. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ang mga innovative technology ng Pilipinas sa paglutas ng mga problema ng sangkatauhan. Ang unang proyekto ay isang sistema ng prediksyon ng taggutom na gumagamit ng artificial intelligence. Pinagsasama-sama ng sistemang ito ang satellite data, impormasyon sa klima at mga economic indicator upang hulaan ng maaga ang mga lugar na may panganib sa taggutom. Kaya nitong tumugon bago magsimula ang krisis sa pagkain. Kasalukuyan itong ginagamit sa 15 bansa sa Africa bilang pilot study. Ang pangalawa ay isang disaster relief system na gumagamit ng drone. Nagpapadala ito ng gamot at pagkain sa mga lugar na naapektuhan ng lindol o baha kung saan naputol ang mga daan. Kayang magdala ng isang drone ng 100 kg ng goods sa isang araw. Napatunayan na ang epekto nito sa Nepal at sa Mindanao sa Pilipinas mismo. Ang pangatlo ay isang telemedicine system na gumagamit ng EOT. Kahit sa mga liblib na lugar na walang doktor, maaaring mamonitor ang kalagayan ng pasyente ng real-time at makatanggap ng diagnosis at reseta ng remote. Daan-daang buhay na ang naligtas ng sistemang ito sa mga nayon ng Bangladesh. Nagpatuloy ang pag-uulat ni Ate Maria. Sistema ng paglilinis ng tubig na gumagamit ng solar energy, smart farming technology, mobile education center. Ang bawat isa ay kamangha-manghang inobasyon. Ngunit ang mas nakakagulat sa akin ay ang sumunod. Huminto sa pag-uulat si Ate Maria at tumingin sa amin. Sabi niya, maaaring mayroon kayong tanong, bakit gumagawa ng ganitong teknolohiya ang Pilipinas? Kumikita ba sila? Nanahimik ang conference room. Nagpatuloy si Ate Maria, kung sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi malaki ang benepisyong pang-ekonomiya. Karamihan sa mga proyektong ito ay tumatakbo ng non-profit. Kaya't bakit namin ito ginagawa? Nagpakita siya ng isang litrato sa screen. Isang litrato ng mga bata sa isang nayon sa Africa na masayang tumatawa habang tumatanggap ng pagkain na dinala ng drone. Ito ang sagot. Nanginginig ang boses ni Ate Maria. Ang aming teknolohiya ay hindi na para sa amin lamang. Ito ay para sa mga batang nagugutom sa kabilang panig ng mundo. Ito ay para sa mga pasyenteng nagdurusa. Ito ay para sa lahat ng mga taong nangangarap ng mas magandang mundo. Sa sandaling iyon, nabigla ako. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib. Nagpatuloy si Ate Maria. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa. 70 taon na ang nakalipas. Ang henerasyon ng aming lolo't lola ay nakaranas ng gutom. Alam nila ang pagdurusa ng digmaan at ang pananakop. Kaya alam namin, gaano kahirap ang kahirapan. Gaano katakot ang sakit. Dahil natatandaan namin ang sakit na iyon, hindi namin maaaring balewalain ang pagdurusa ng ibang mga bansa. Binalot ng solemne na kapaligiran ng conference room. Hindi na kalmado ang ekspresyon ni na Victor at Carl. Ito ang paraan ng Pilipinas ng pakikipagtulungan sa mga nagpapaunlad na bansa, sabi ni Ate Maria. Hindi namin sila kinaaawaan. Alam namin na sila ang aming nakaraan, kaya't naglalakad kami kasama nila, A to A. Nang matapos ang pag-uulat, dumating ang oras ng tanungan. Nagtaas ako ng kamay. Mayroon akong isang tanong. Ano ang puwersang nagtutulak sa mga proyektong ito? Patakaran ba ito ng gobyerno o estratehiya ng korporasyon? Ngumiti si Ate Maria. Wala sa dalawa. Nagmumula ito sa puso ng mga Filipino. Mayroon kaming konsepto na tinatawag na kapwa. Ito ay ang puso na nakakaramdam ng pagdurusa ng iba bilang sarili mong pagdurusa at mayroon din kaming katatagan na natutunan mula sa pagbangon, mula sa pagkawasak. Ang lakas at pag-asa na ipinanganak mula sa makasaysayang pagdurusa. Ang pagsasama ng dalawang ito ang nagtutulak sa lahat ng aming ginagawa. Pagkatapos ng meeting, umalis kami sa opisina. Tama ang sinabi mo, Isabela.
nakikita ko ang gulat sa kanyang mukha. Direktor, hindi lang teknolohiya ang Pilipinas. Mayroon silang espesyal na bagay, ang sangkatauhan at ang pagmamalasakit. Iyan ang kanilang tunay na lakas. Kinagabihan, pagbalik ko sa hotel, nagpadala ako ng email kay Isabela sa Paris. Hindi, sa totoo lang, parang nakikipag-usap ako sa idealist na unang nakipagtalo sa akin. Tama ka, ang Pilipinas ay may mas malaking potensyal at katapatan kaysa sa naisip ko. Nakakita ako rito ng pag-asa para sa sangkatauhan, higit pa sa simpleng teknolohiya, nanginginig ang aking boses sa pagkasabik. Naramdaman ko ang pagguho ng aking 30 taong karanasan. Ngunit hindi masama ang pakiramdam. Masaya pa ako na may bago akong natututunan. Pagkaraan ng ilang araw, nabigyan kami ng espesyal na pagkakataon. May mga opisyal mula sa Kenya at Ethiopia na dumating upang suriin ang mga proyekto ng Pilipinas at sasama kami sa kanila sa field trip. Sumama sa aming grupo si Amina, isang opisyal ng kooperasyon sa pag-unlad mula sa Ethiopia. Siya ay isang masigasig na babae na nasa mid-40s. Magkasama, sinuri namin ang mga halimbawa ng mga proyektong kooperasyon sa pag-unlad na itinataguyod ng Pilipinas sa Ethiopia at Kenya sa pamamagitan ng mga video at ulat na inihanda ng Pilipinas. Nagtipon kami sa conference room at una naming pinakinggan ang ulat ng opisyal ng proyekto ng Kenya. Ipinakilala ni Kenneth, isang senior manager ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Kenya, ang Agricultural Technology Center ng Pilipinas sa pamamagitan ng video conference. Siya ay isang veteran na nagtrabaho sa diplomasya sa loob ng mahigit 20 taon. Maligayang pagdating. Ito ang center na itinatag 3 taon na ang nakalipas sa tulong ng Pilipinas. Ipinakita sa screen ang mga modernong pasilidad sa agrikultura, smart farm technology, water-saving irrigation system, soil analysis equipment, ngunit ang mas nakaka-impress ay ang mga magsasaka mismo ng Kenya na nagpapatakbo ng mga teknolohiyang ito. 2 taon na nanatili rito ang mga Filipino expert at tinuruan ang aming mga magsasaka, paliwanag ni Kenneth. Hindi lang sila nag-iwan ng makina at umalis. Tinuruan nila kami ng lahat upang kami mismo ang magpatakbo at magpaunlad nito. Ipinakita sa video ang isang magsasaka ng Kenya na nagtatanim ng kamatis. Ipinakita niya ang kanyang bukid ng may pagmamalaki. Dahil sa teknolohiyang ito, ang aking ani ay dumoble. Maari ko nang papag-aralin ang aking mga anak. Puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Nang matapos ang ulat, tinanong ko si Kenneth, ang Kenya ay matagal nang nakikipagtulungan sa Amerika, UK at Sina. Paano naiiba ang kooperasyon sa Pilipinas? Nag-isip ng sandali si Kenneth at dahan-dahang nagsalita. Binigyan kami ng pera ng Amerika, maraming pera, ngunit tiningnan nila kami ng mataas. Kami ay isa lamang mahirap na bansa na nangangailangan ng tulong para sa kanila. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang China ay gumawa ng infrastruktura para sa amin. Mga kalsada, port, gusali, kahanga-hanga. Ngunit hindi sila nakinig sa aming opinyon. Nagtayo sila kung ano ang gusto nila at ang naiwan sa amin ay utang. Tumingin siya sa amin, ngunit iba ang Pilipinas. Tiningnan kami ng mga Filipino sa aming mga mata. Naramdaman ko ang init sa aking dibdib sa kanyang mga salita. Ang mga Filipino ay nakipag-usap sa amin ng pantay. Tinanong nila kami, ano ang kailangan ninyo? Ano ang inyong pangarap? At seryoso silang nakinig sa aming sagot. Nanginginig ang boses ni Kenneth. Ang pinakamahalaga, ang Pilipinas ay nasa parehong sitwasyon namin noon. 70 taon na ang nakalipas, mahirap din ang Pilipinas. Nasira ang lahat sa digmaan. Kinailangan din nilang tumanggap ng tulong, kaya naiintindihan ng Pilipinas ang aming pagdurusa. Hindi nila kami kinaaawaan. Tinitingnan nila kami bilang pantay na kasosyo. Ngumiti siya. Hindi kami binigyan ng isda ng mga Filipino. Tinuruan nila kaming mangisda. Ang mas mahalaga, naniwala sila na kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Ang tiwalang iyon ang nagpabago sa amin. Nabigla ako nang marinig ko ang mga salita ni Kenneth. Ito ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit pinipili ng mga nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas. Hindi nakalmado ang ekspresyon ni na Victor at Carl. Napuno ng malalim na pag-iisip ang kanilang mga mukha. Sunod, ipinakilala ni Amina ang proyekto ng Ethiopia. Ito ay isang ulat tungkol sa medical center na tinulungan ng Pilipinas. Mahigit 10,000 pasyente ang ginagamot ng center na ito sa isang taon.
Salamat sa telemedicine system ng Pilipinas, maaari kaming kumonsulta sa mga specialist sa kabisera ng real time, sabi ni Amina sa amin. Ang Pilipinas ay espesyal. Hindi nila nakakalimutan na mahirap din sila noon. Noong 1950s, mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa Ethiopia. Ngunit bumangon sila at ngayon ay tinutulungan nila kami. Nagbibigay sila sa amin ng pag-asa, ang pag-asa na kaya rin namin. Nang matapos ang field visit at bumalik kami sa hotel, kumatok si Victor sa pinto ng aking kwarto, kasama niya si Carl. Alexander. Yumuko si Victor. Nagkamali kami. Talagang iba ang Pilipinas. Sabi ni Carl, patawarin mo kami sa aming kayabangan. Nabulag kami ng aming prejudice at hindi namin nakita ang katotohanan. Kinabig ko ang kanilang balikat. Lahat tayo ay natututo. Pagbalik namin sa Maynila, ang huling opisyal na schedule namin ay ang muling pagbisita sa Advanced Technology Institute ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, upang makinig sa mas malalim na teknikal na paliwanag, sinalubong kami ng director ng institute. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita namin sa inyo ang future technology na kasalukuyan naming ginagawa. Ang una naming pinuntahan ay ang Water Research Lab. Ito ay isang water-saving agricultural system na kayang magsaka kahit sa disyerto o tuyong lugar. Kaya nitong bawasan ang paggamit ng tubig ng 90% kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Maingat na nagtanong si Victor. Ngunit hindi ba't mahal ang ganitong sistema? Kaya ba itong tustusan ng mga mahihirap na bansa? Sumagot ang researcher. Magandang tanong. Dinisenyo namin ito na isinasaalang-alang ang cost mula sa simula. Ginagamit namin ang maximum na materyales na makukuha sa lokal at ginawa namin itong madaling i-maintain at ibinibigay namin ang teknolohiyang ito ng libre. Gulat na tanong ni Carl. Libre? Paano ang patent? Hindi namin inaangkin ang patent para sa ganitong teknolohiya. Dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng sangkatauhan. Ang sumunod ay ang research lab ng telemedicine system. Tumatakbo ang sistemang ito kahit sa mga lugar na hindi matatag ang internet. Dahil ginagamit nito ang satellite communication at binabawasan ang data sa pinakamaliit. Nagtanong muli si Carl. Paano ang proteksiyon ng personal na impormasyon? May panganib ba ng hacking? Ang data ay encrypted gamit ang blockchain technology at gumagamit kami ng distributed storage method at dinisenyo namin ito upang sumunod sa data privacy laws ng bawat bansa. Patuloy kaming bumisita sa iba't ibang research lab, renewable energy system, mobile education platform, disaster prediction intelligence. Mayroon isang bagay na karaniwan sa lahat ng teknolohiya. Ang layunin na lutasin ang mga problema ng sangkatauhan. Nang papalapit na ang tour sa katapusan, lumapit sa amin ang isang kabataang siyentista. Mukha siyang nasa late 20s at puno ng pagkasabik ang kanyang mga mata. Paumanhin, maaari po ba akong magtanong? Tanong niya. Oo, siyempre, sagot ko. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa aming teknolohiya? Pakiusap, maging tapat kayo. Nag-aatubili muna si Victor bago siya nagsalita. Kahanga-hanga. Ngunit sa totoo lang, sa tingin ko, hindi ito perpekto. Marami pa ring dapat pagbutihin. Tumango ang kabataang siyentista. Tama po kayo, hindi perpekto ang aming teknolohiya. Marami pa kaming kailangang lutasin na problema. Tumingin siya sa labas ng bintana, ngunit hindi kami maaaring sumuko. Dahil nakita na namin. Ang ano? Tanong ko. Tumingin siya sa amin. May luha sa kanyang mga mata. Noong nakaraang taon, bumisita ako sa isang nayon sa Kenya upang install ang water purification system na ginawa namin. Doon, nakilala ko ang isang 5 taong gulang na bata. Naglalakad siya ng 10 kilometer araw-araw para mag-igib ng tubig. Marumi ang tubig, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Nanginginig ang boses niya. Nang install namin ang purification system, ininom ng batang iyon ang malinis na tubig sa unang pagkakataon. Hinding-hindi ko malilimutan ang tingin niya. May pag-asa sa tingin na iyon. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, kaya't nagpapatuloy kami. Kahit hindi perpekto ang aming teknolohiya, kung kaya naming magbigay ng pag-asa sa milyon-milyong bata tulad niya, hindi kami maaaring tumigil. Nanahimik ang conference room. Napagtanto ko ng sandaling iyon. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya. Ito ay pag-ibig. Pag-ibig para sa mga hindi mo kakilala sa kabilang panig ng mundo. May luha din sa mata ni na Victor at Carl. Hindi na sila nag-aalinlangan. Nang umalis kami sa institute, sinabi sa akin ni Victor,
Alexander, lubos kaming nagkamali. Ang Pilipinas ay talagang ibang bansa. Sila ay kumikilos ng dahil sa pag-ibig, hindi sa kita. Tumango ako. Sa wakas, nakita ko na ang tunay na Pilipinas. Nang patapos na ang aming investigasyon sa Pilipinas, may hindi inaasahang nangyari. Isa sa mga opisyal mula sa Afrika na kasama namin sa Pilipinas ay biglang nagkasakit. Si Amina, ang opisyal ng kooperasyon sa pag-unlad mula sa Ethiopia. Nang kami ay kumakain ng hapunan sa hotel, biglang namutla ang mukha ni Amina at nagsimulang pumanaw ang pawis. Amina, ayos ka lang ba? Tanong ko. Masakit ang ulo ko, sabi niya na nahihirapan. Nang sumunod na sandali, nawalan siya ng malay at bumagsak. Agad kaming tumawag ng ambulance at dinala si Amina sa pinakamalapit na malaking ospital. Nagmadali rin kaming nagtungo sa ospital. Habang naghihintay kami sa harap ng emergency room, nanginginig ako sa kaba. Si Amina ay isang malusog na babae na nasa mid-40s. Ano ba ang nangyari? Pagkaraan ng 30 minuto, lumabas ang isang doktor. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang pasyente ay tila may sakit na infectious. Nagsasagawa kami ng emergency testing para sa tumpak na diagnosis. Sakit? Tanong ko. Opo, ito ay isang sakit na bihira lamang mangyari sa mga lugar tulad ng Ethiopia at Kenya at halos hindi ito nakikita sa Pilipinas. Nagpapatawag kami ngayon ng specialist team. Nabahala ako. Isang tropikal na sakit na bihira sa Pilipinas, makakatanggap kaya siya ng tamang paggamot? Ngunit ang aking pag-aalala ay napawi. Sa loob lamang ng isang oras, nagbago ng lubusan ang ospital. Nagtipon ang pinakamahuhusay na specialist sa ospital at binuo ang isang emergency medical team. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Agad na pinagana ng ospital ang AI diagnosis system. Konektado ang sistemang ito sa medical database sa buong mundo at kaya nitong suriin ang libo-libong kaso ng bihirang sakit. Kasabay nito, nagsimula ang ospital ng real-time video conference sa mga specialist sa tropikal na sakit sa Africa. Ang mga specialist mula sa Kenya, Ethiopia at South Africa ay nakasali online. Kahit hating gabi na sa oras ng Pilipinas, napakabilis nilang nakipag-ugnayan. Bulalas ni Victor. Ipinaliwanag ng chief doctor sa amin. Binuo namin ang isang global medical network upang matanggap ng pasyente ang pinakamahusay na paggamot saan man sa mundo. Pagkaraan ng 2 oras, lumabas ang diagnosis. Si Amina ay infected ng isang nakamamatay na tropikal na parasite at nasa kritikal na kalagayan siya na kailangan ng agarang paggamot. Ang problema ay ang gamot. Walang gamot na iyon sa Pilipinas. Hindi ito in stock dahil napakabihira ng sakit. Nawalan ako ng pag-asa. Ano na ang gagawin namin? Ngunit hindi sumuko ang Filipino medical team. Agad silang nakipag-ugnayan sa World Health Organization, WHO. At kinumpirma ang pinakamalapit na stockpile ng gamot. Sa Singapore ito. 6 na oras ang flight mula sa Singapore hanggang dito. Huli na iyon, sabi ko. Umiling ang chief doctor. Mayroon kaming ibang paraan. Nakipag-ugnayan ang ospital sa Philippine Air Force. Isang military transport plane ang emergency na lumipad papuntang Singapore at dinala ang gamot sa loob lamang ng 4 na oras. Sa panahong iyon, ginawa ng medical team ang lahat upang patatagin ang kalagayan ni Amina. Nagpuyat sila, nakikipaglaban upang iligtas ang isang buhay. Nang mag-alas, 5 ng umaga, dumating ang gamot at agad na ibinigay. Hindi pa rin nagpapahinga ang mga medical staff. Pinanood ko ang buong proseso sa hallway sa labas ng emergency room. Sa tuwing lalabas ang chief doctor sa silid, tinatanong ko siya, ayos ba? Gumagaling ba siya? Sumasagot siya ng kalmado sa bawat pagkakataon. Ginagawa namin ang lahat, hindi namin siya susukuan. Nakita ko ang matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi lang ito propesyonal na obligasyon. Ito ay responsibilidad sa isang buhay at paggalang sa tao. Nang mag-alas, 9 ng umaga, sa wakas ay dumating ang magandang balita. Nagkamalay si Amina at stable na ang kanyang kalagayan. Nagmadali akong nagtungo sa patient room. Nakahiga si Amina sa kama, ngunit nakangiti habang nakabukas ang kanyang mga mata. Hinawakan ng chief doctor ang kamay niya at sinabing, "Malakas kang tao. Ayos ka na." Sabi ni Amina sa mahinang boses, "Salamat. Iniligtas ninyo ang aking buhay." Umiling ang chief doctor. "Nangako kaming hindi ka namin susukuan. Ikaw ay aming mahalagang bisita at mas mahalaga, isa ka sa aming mga kasama." Paglabas ko ng kuwarto,
Nandoon sina Victor at Carl. Napuno ng luha ang kanilang mga mata. Lumapit sa akin si Victor at sinabing, "Alexander, nagkamali talaga kami. Ang Pilipinas ay talagang espesyal na bansa." Yumuko si Carl, "Patawarin mo kami sa aming kayabangan. Tiningnan lang namin ang Pilipinas sa pamamagitan ng numero at istatistika. Ngunit ang tunay na halaga ng Pilipinas ay hindi numero. Tao. Ang diwa na hindi susuko sa isang buhay." Kinabig ko ang kanilang balikat, hindi na kailangan ng salita. Lahat kami ay napagtanto ang parehong bagay. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi teknolohiya, ekonomiya o kultura. Ito ay ang tunay na puso na nagmamalasakit sa kapwa. Sa loob ng ilang araw habang gumagaling si Amina, nag-isip ako ng malalim sa aking kuwarto sa hotel. Nakikita ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ngayon, iba na ang tingin ko sa lungsod na ito kumpara noong una kong dating. Hindi lang ito mga gusali at kalsada. Napasukan ito ng pawis, luha, pag-asa at pangarap ng mga tao. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang tipunin ang lahat ng aking karanasan. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa dalawang misteryo. Bakit gusto ng mga kawani ng UN ang Pilipinas? Bakit pinipili ng 70 nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas? Ngayon, malinaw na ang sagot. At nag-uugnay ang sagot sa isa. Alam ng Pilipinas ang sakit. 70 taon na ang nakalipas, sila ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Nasira ang lahat sa digmaan at pananakop at pang-araw-araw ang gutom. Kinailangan nilang tumanggap ng tulong at nabuhay sa tulong ng internasyonal na komunidad. Ngunit hindi sila sumuko, bumangon sila at ginawa ang imposible. Sa prosesong iyon, natutunan nila. Ano ang sakit? Gaano kahalaga ang pag-asa? Gaano kalaki ang lakas ng taos-pusong tulong? Kaya iba ang Pilipinas. Kapag gumagawa sila ng teknolohiya, iniisip nila ang tao bago ang kita. Kapag tinutulungan nila ang mga nagpapaunlad na bansa, hindi sila tumitingin ng mataas, naglalakad sila sa tabi nila. Kapag nakikipagtulungan sila, nagbibigay sila ng kanilang taos-pusong puso. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng mga kabataang kawani ng UN ang Pilipinas. Nakikita nila sa Pilipinas ang pagsasakatuparan ng tunay na halaga ng UN. Ang teknolohiya ay ginagamit para sa sangkatauhan at ang kooperasyon ay nagmumula sa katapatan. Pareho rin ang dahilan kung bakit pinipili ng mga nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas. Naiintindihan ng Pilipinas ang kanilang sakit dahil dumaan din ang Pilipinas sa parehong daan. Tinuturing ng Pilipinas sila bilang pantay na kasosyo dahil hindi sila kinakaawaan kundi gustong makipag-unlad kasama nila. Nagsimula akong mag-type sa keyboard. Ang bahagi ng conclusion ng ulat, ang Pilipinas ay hindi na isang maliit na bansang Asyano. Ang Pilipinas ay isang bagong modelo ng internasyonal na kooperasyon para sa sangkatauhan. Pinatunayan nila na posible ang taos-pusong kooperasyon, na ang teknolohiya ay maaaring maging pag-ibig, at ang mga nakaranas ng sakit ay maaaring maging pinakamahusay na pagpapagaling. Huminto ako ng sandali at tumingin sa labas ng bintana. Kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Ano ang tunay na kooperasyon? Ano ang tunay na pagkakaisa? At kailangan nating bumuo ng mas magandang mundo kasama ang Pilipinas. Muli kong sinuri ang titulo ng ulat, Ang lakas ng mga nakaranas ng sakit, ang Pilipinas. Ngayon, perpektong angkop na ang titulong ito. Kinabukasan, lubos na gumaling si Amina at nakasama namin siyang kumain ng hapunan. Tiningnan niya kami ng may masiglang mukha at sinabing, "Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ang Filipino medical team na nagligtas sa aking buhay." Sabi ko sa kanya, "Ang iyong karanasan ang nagbigay sa amin ng pinakamahalagang aral. Ipinakita mo sa amin kung ano ang tunay na halaga ng Pilipinas." Dagdag ni Victor, "Sigurado na kami ngayon. Ang Pilipinas ay ang bagong pag-asa ng internasyonal na komunidad." Kinagabihan, nagtipon ang buong investigation team at sinuri ang huling ulat. Lahat ay sumang-ayon. Ang ulat na ito ay hindi lamang isang survey report, kundi isang dokumento na nagpapakita ng direksyon ng kinabukasan ng internasyonal na komunidad. Pagdating ko sa Geneva, kinabukasan, ipipresenta ko ang ulat sa General Assembly Hall ng UN Headquarters. Ang hall ay punong-puno ng mga matataas na opisyal. Naroon din ang kalihim general. Tumayo ako sa podium. Kinakabahan, ngunit puno ng paniniwala. Mga kagalang-galang na delegado,
Kami ng investigation team ay bumisita sa Pilipinas sa loob ng nakaraang 3 linggo at sinuri ang 2 penomenon. Una, bakit gustong-gusto ng mga bagong kawani ng UN ang Pilipinas? Pangalawa, bakit sabay-sabay na pinili ng 70 nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas bilang pangunahing kasosyo sa kooperasyon? Nanahimik ang hall. Sa simula, nagtaka kami. Bagamat world-class ang ekonomiya ng Pilipinas, bakit nakakakuha sila ng ganitong suporta na mas mataas pa sa Amerika, Tsina at Europa? Nagpakita ako ng unang slide sa screen, isang graph na nagbubuod ng 70 taong kasaysayan ng Pilipinas. Ang sagot ay narito. Noong 1950s, ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Mababa ang per capita income at nasira ang lahat sa digmaan. Ngunit pagkaraan ng 17 taon, ang Pilipinas ay naging isang maunlad na bansa. Isang bagay na walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lumipat ako sa susunod na slide, ngunit hindi ang pag-unlad ng ekonomiya mismo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang natutunan ng Pilipinas sa prosesong iyon. Ano ang sakit? Gaano kahalaga ang pag-asa? Gaano kalaki ang lakas ng taos-pusong tulong? Ipinakilala ko ang mga patotoo ni Kenneth at Amina. Habang sinasabi ko ang kanilang mga salita, naramdaman ko ang pagbabago sa kapaligiran ng hall. Sabi ng isang diplomatikong opisyal ng Kenya, binigyan kami ng pera ng Amerika. Nagtayo ng infrastruktura ang Tsina. Ngunit ang Pilipinas ay tumingin sa aming mga mata. Isang bulalas ang narinig sa hall. Ito ang pagkakaiba. Mga kagalang-galang na delegado, tinuturing ng Pilipinas ang mga nagpapaunlad na bansa bilang pantay na kasosyo. Hindi sila kinaaawaan, kundi gustong makipag-unlad kasama nila. Dahil ang Pilipinas ay naroon din noon. Isa-isa kong ipinaliwanag ang mga proyektong teknolohikal ng Pilipinas, AI Prediction System, Drone Relief, Telemedicine. At higit sa lahat, idiniin ko ang katotohanan na ang mga teknolohiyang ito ay hindi kumikilos dahil sa kita, kundi dahil sa sangkatauhan. Sabi ng isang kabataang siyentista ng Pilipinas, hindi perpekto ang aming teknolohiya. Ngunit hindi kami maaaring sumuko dahil nakita na namin ang tingin ng mga batang nagugutom. Sa huli, ikinuwento ko ang pangyayari na nagligtas sa buhay ni Amina, kung paanong nagpuyat ang Filipino medical team upang iligtas ang isang buhay at kung paanong ginamit pa ang transport plane upang magdala ng gamot. Ito ang Pilipinas. Mga kagalang-galang na delegado, nakikita ng Pilipinas ang bawat buhay sa likod ng mga numero at istatistika. Iginagalang nila ang tao, lampas sa nasyonalidad at lahi. Tinapos ko ang aking presentasyon. Mga kagalang-galang na delegado, ang Pilipinas ay hindi na isang maliit na bansa. Ang Pilipinas ay isang kasosyo na nagsasakatuparan ng mga halaga na dapat nating itaguyod sa UN. Iminumungkahi namin na itaas ang Pilipinas sa Strategic Cooperation Partner ng UN at pag-aralan ang modelo ng kooperasyon sa pag-unlad ng Pilipinas bilang internasyonal na pamantayan. Pagkatapos ng presentasyon, nanahimik ng malalim ang hall. Naramdaman ko na may nagbabago sa gitna ng katahimikan na iyon. Tumayo ang kalihim general. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Alexander, napakahusay ng ulat. Ang ulat na ito ay magiging isang mahalagang dokumento na magpapakita ng direksyon ng kinabukasan ng ating UN. Nagpalakpakan ang hall. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ng meeting, maraming matataas na opisyal ang lumapit sa akin at nakipagkamay. Ngayon, may bagong pagkilala sa Pilipinas sa kanilang mga mata. Napagtanto ko, ang ulat na ito ay hindi lamang isang dokumento na nagpapaliwanag ng penomenon, kundi ito ay magiging isang catalyst na magdudulot ng pagbabago. Sa loob ng ilang araw pagkatapos ng aking presentasyon ng ulat, sunod-sunod na nangyari ang mga nakakagulat na bagay. Una, mabilis na kumalat ang aking ulat sa loob ng UN. Kahit hindi pa ito opisyal na ipinamamahagi, maraming manager ng iba't ibang departamento ang humingi ng kopya. Pare-pareho ang reaksyon ng mga nagbasa ng ulat. Ito ang katotohanan na kailangan nating malaman. Pagkaraan ng isang linggo, may bahagi ng ulat na na-leak sa media. Ang New York Times ang unang naglathala ng artikulo at mabilis na sumunod ang mga pangunahing media sa buong mundo. Iniharap ng UN ang Pilipinas bilang bagong modelo ng kooperasyon, ang dahilan kung bakit pinipili ng mga nagpapaunlad na bansa ang Pilipinas, ang lakas ng mga nakaranas ng sakit,
ang pilosopiya ng kooperasyon sa internasyonal ng Pilipinas. Sa pangkalahatan, positibo ang mga artikulo. Lalo na ang reaksyon ng media sa mga nagpapaunlad na bansa ay napakatindi. Sumulat ang isang pahayagan sa Kenya sa editorial nito. Sa wakas, nagkakaroon na ng lamat ang internasyonal na kaayusan na nakasentro sa kanluran. Ang Pilipinas ang aming bagong pag-asa. Itinampok ng isang TV station sa Ethiopia ang aking ulat. Nagpakita si Amina mismo at ikinuwento ang kanyang karanasan. Kumilos din ang mga internasyonal na ahensiya. Nagpatawag ng emergency meeting ang WHO at nagmungkahi ng isang proyekto upang ipalaganap ang telemedicine system ng Pilipinas sa mga developing country sa buong mundo. Nagsimula ang UNICEF ng isang plano upang lutasin ang problema ng taggutom sa Africa gamit ang smart farming technology ng Pilipinas. Nagtatag ang UNESCO ng task force upang pag-aralan ang modelo ng edukasyon ng Pilipinas. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa loob lamang ng isang buwan. Hindi ako makapaniwala. Ang aking isang ulat ay nakapagdulot ng ganito kalaking ripple effect. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagbabago ay ang pagbabago sa saloobin ng mga gobyerno ng iba't ibang bansa. Inihayag ng European Union na muli nilang susuriin ang kanilang strategic partnership sa Pilipinas. Bumisita ang punong ministro ng Germany sa Pilipinas at nagmungkahi ng kooperasyon sa larangan ng pag-unlad. Nagtatag ang kagawaran ng Estado ng Amerika ng Special Team upang pag-aralan ang modelo ng kooperasyon sa pag-unlad ng Pilipinas. Binigyang diin ng White House ang Pilipinas bilang isang mahalagang kasosyo sa estratehiya ng Indo-Pacific. Maging ang Tsina ay nagbago ng posisyon. Nagmungkahi ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Tsina ng Trilateral Cooperation sa Pilipinas. Gusto nilang isama ang know-how ng Pilipinas sa kanilang One Belt, One Road na proyekto. Ang pinakamatinding pagbabago ay nangyari sa summit ng mga pinuno ng mga nagpapaunlad na bansa. Nagtipon ng 70 pinuno ng bansa at inanyayahan ang Pilipinas bilang honorary chairman at naglabas sila ng isang joint statement. Kinikilala namin ang Pilipinas bilang aming tunay na kasosyo. Nauunawaan ng Pilipinas ang aming sakit, iginagalang ang aming mga pangarap at naglalakad kasama namin. Pinanood ko ang lahat ng balitang ito nang hindi makapaniwala. Initala ko lang ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan iyon ay nagpapagalaw sa mundo. Isang hapon, tumawag sa akin si Victor. Alexander, nakita mo ba? Nagpasya na rin ang Russia na palakasin ang kooperasyon sa Pilipinas. Ang taong napakalamig ay tila napilitang umamin na nagkamali siya. Tumawag din si Carl. Alexander, nagpasya ang gobyerno ng Brazil na ipatupad ang agricultural technology ng Pilipinas, isang proyekto para sa mga indigenous people sa Amazon region. Nagpasya akong sumali sa proyektong iyon. Naantig ako sa kanilang pagbabago. Lahat kami ay may natutunan sa Pilipinas. Ang pinakamasayang balita ay nagmula kay Isabela. Direktor, napagdesisyonan na ang pagtatalag ako sa Pilipinas office. Natupad ang pangarap ko. Taos puso ko siyang binati. Magaling ka diyan. Pagkaraan ng isang buwan, ginanap ang UN General Assembly. Inanyayahan ako bilang special speaker at ibinahagi ko ang aking karanasan. Mga kagalang-galang na kinatawan. Bago ako pumunta sa Pilipinas, nabihag ako ng prejudice. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kooperasyon ay hindi nagmumula sa kapangyarihan kundi sa kapwa. Na ang tunay na leadership ay hindi ang tumingin ng mataas kundi ang maglakad sa tabi ng kapwa. Nagkaroon ng standing ovation mula sa hall. Kinagabihan, sa isang kwarto ng hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Naisip ko, ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang ulat lamang. Hindi. Ang tamang sabihin ay nagsimula ito sa taos-pusong-puso ng isang bansa. Natutunan ko na sa huli, babaguhin ang katotohanan ng mundo. Pagkaraan ng 3 buwan pagkatapos ng aking ulat, opisyal na inilunsad ng UN ang isang bagong programa. Ang pangalan nito ay Global Hope Partnership. Ang layunin ng programang ito ay malinaw. Itatag ang modelo ng kooperasyon sa pag-unlad ng Pilipinas bilang internasyonal na pamantayan at ipalaganap ito sa buong mundo. Itinalaga ako ng kalihim general bilang head ng programang ito. Sa simula, naramdaman ko ito bilang isang malaking responsibilidad. Ngunit agad akong naniwala na ito ang magiging pinakamahalagang trabaho sa aking buhay. Ang unang proyekto ay sa Africa.
Nagsimula ito sa Kenya at Ethiopia na may planong palawakin ito sa 10 kalapit na bansa. Muli akong bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang investigator, kundi bilang partner. Aktibong nakipagtulungan ang gobyerno at mga korporasyon ng Pilipinas. Nagbigay sila ng teknolohiya at expert at nagbigay din ng pondo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ibinahagi nila ang kanilang diwa. Pagkaraan ng 6 na buwan mula nang magsimula ang proyekto, bumisita ako sa isang nayon sa Kenya. Dito, naka-install ang Smart Farm System sa tulong ng Pilipinas. Ipinakita ng village chief ang bukid ng may pagmamalaki. Ngayon, maaari na kaming magtanim sa buong taon. Kaya na ng aming mga anak na mag-aral. Puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Sa kalapit na nayon, naka-install ang telemedicine center. Sinasaliksik ng mga doktor ng Pilipinas ang mga lokal na pasyente sa pamamagitan ng video call. Hinawakan ng isang matandang babae ang aking kamay at sinabing, "Hindi ko na kailangang pumunta sa malayong bayan na may ospital. Makakakuha na ako ng magandang paggamot dito. Salamat sa mga Filipino. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat." Mas malaki pa ang tagumpay sa Ethiopia. Ang mga lokal na magsasaka na tinuruan sa Agricultural Technology Center ng Pilipinas ay nagtuturo na ngayon ng teknolohiya sa iba pang nayon. Sinabi sa akin ni Amina habang inililibot niya ako, "Tingnan ninyo, kami na mismo ang nagpapalaganap nito." Tulad ng itinuro ng Pilipinas sa amin, tinutulungan din namin ang ibang tao. Ito ang tunay na kooperasyon sa pag-unlad. Hindi lamang nagbibigay ng tulong, kundi nagpapalakas ng kakayahan na umunlad sa sarili. Pagkaraan ng 1 taon, ipinresinta ko ang resulta ng proyekto sa UN Headquarters. Ang Global Hope Partnership ay matagumpay na naipatupad sa 10 bansa sa Africa, 5 bansa sa Asia, at 3 bansa sa Central, South America sa unang taon. May kabuuang 500,000 tao ang direktang nakinabang at umabot sa 2 milyon ang didirektang nakinabang. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa numero ay ang pagbabago. Ang pinakamahalagang tagumpay ay nagsimula nang maniwala ang mga lokal na tao sa sarili nilang kakayahan. Naniniwala na sila ngayon na kaya rin nilang umunlad. At ang paniniwalang iyon ang lumilikha ng aktwal na pagbabago. Pagkatapos ng presentasyon, maraming bansa ang humiling na sumali sa programa. Mabilis na lumawak ang Global Hope Partnership at ngayon, mahigit 50 bansa na ang kasali. Habang pinapanood ko ang lahat ng prosesong ito, nakaramdam ako ng malalim na kasiyahan. Ang damdamin na naramdaman ko sa Pilipinas ay kumakalat na ngayon sa buong mundo. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas. Gusto nilang magbigay ako ng keynote speech sa International Development Cooperation Forum na gaganapin sa Cebu. Dumating ako sa Cebu at tumayo sa venue ng forum. Ang mga kinatawan ng 50 bansa sa mundo ay nakaupo sa audience. Mga kagalang-galang na delegado, 2 taon na ang nakalipas nang una akong pumunta sa Pilipinas. Noong panahong iyon, nag-aalinlangan ako. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihang militar o ekonomiya, kundi sa kapwa at pagkakaisa. Tiningnan ko ang audience. Lahat ng naririto ngayon ay saksi ng katotohanan iyon. Pinatutunayan natin ng magkasama na posible ang mas magandang mundo. Isang malakas na palakpakan ang narinig mula sa hall. Kinagabihan, muli kong pinanood ang Cebu skyline. Ang tanawin ng gabi na una kong nakita 2 taon na ang nakalipas. Ngunit iba na ang tingin ko ngayon. Hindi lang ito isang lungsod, kundi isang simbolo ng pag-asa. Lumipas ang 5 taon. Ako na ngayon ang Undersecretary General ng UN, ang posisyon na nangangasiwa sa larangan ng internasyonal na kooperasyon sa pag-unlad. Sa dingding ng aking opisina, may ilang litrato na nakadisplay. Ang mga magsasaka sa Kenya na tumatawa sa bukid, ang mga pasyente na ginagamot sa medical center sa Ethiopia, at ang litrato ng investigation team nang bumisita kami sa Pilipinas. Ngunit ang madalas kong tinitingnan ay ang litrato na kuha pagkatapos gumaling ni Amina mula sa kanyang sakit. Sa tuwing nakikita ko ang litratong iyon, naaalala ko ang damdamin noong araw na iyon. Isang hapon, may isang kabataang kawani ang bumisita sa aking opisina, isang bagong staff, Undersecretary General. Pangarap kong magtrabaho sa UN, lalo na gusto kong magtrabaho kasama ang Pilipinas tulad ninyo. Ngumiti ako. Bakit Pilipinas? Nabasa ko ang inyong ulat.
Ang lakas ng mga nakaranas ng sakit, ang Pilipinas. Binago ng ulat na iyon ang aking buhay. Gusto ko ring gumawa ng ganyang taos-pusong trabaho. Tiningnan ko ang kabataang iyon at naalala ko ang sarili ko 5 taon na ang nakalipas. Gaano ako nabihag ng prejudice, gaano ako kayabang. Mayroon akong isang payo para sa iyo, sabi ko. Hindi mo maiintindihan ang Pilipinas sa pamamagitan lamang ng ulat o istatistika. Pumunta ka mismo at damhin mo. Tumingin ka sa kanilang mga mata, pakinggan ang kanilang mga kwento, at magtrabaho ka kasama sila. Doon mo lang malalaman ang tunay na Pilipinas. Tumango ang kabataang iyon ng may seryosong tingin. Pagkaalis niya, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa opisina. Alam ko na nagbago ang adjective na nakakabit sa aking pangalan. Dati, kalmado at eksperyensado. Ngunit ngayon, tinatawag akong expert na pinakamahusay na nakaiintindi sa Pilipinas. Ipinagmamalaki ko ang pagbabagong iyon dahil ito ay patunay na bukas ako sa pag-aaral. Patunay na sinira ko ang prejudice at tinanggap ang katotohanan. Sa loob ng nakaraang 5 taon, binisita ko ang Pilipinas ng 12-dosenang beses. Sa bawat pagbisita, may bago akong natututunan. Ang Pilipinas ay patuloy na umuunlad at ibinabahagi nila ang kanilang pag-unlad sa mundo. Ang Hope Partnership ay lumawak na ngayon sa mahigit 80 bansa. Milyon-milyong tao ang nakikinabang at ang kanilang buhay ay tunay na nagbabago. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pag-unawa ng internasyonal na komunidad. Napagtanto na ng mga tao ngayon na posible ang tunay na kooperasyon, na ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa kapwa, hindi sa kapangyarihan. Nang papalabas na ako at pauwi na, dumaan ako sa isang bookstore. Nakalagay sa new release corner ang aking libro. Ang titulo ay Ang Lakas ng Mga Nakaranas ng Sakit, ang itinuro ng Pilipinas sa mundo. Ang libro ay naging bestseller at na-translate sa 20 wika. Ginagamit ito bilang textbook sa mga unibersidad sa buong mundo. Kinuha ko ang libro at binuksan ang unang pahina. Sumalubong sa akin ang preface. Ang librong ito ay kwento tungkol sa pagbabago ng isang tao, kung paano natuklasan ng isang taong nabihag ng prejudice ang katotohanan, kung paano natutunan ng isang taong mayabang ang pagpapakumbaba. At higit sa lahat, kwento ito tungkol sa kung paano mababago ng isang bansa ang mundo. Isinara ko ang libro at ngumiti. Naaalala ko ang sarili ko, 5 taon na ang nakalipas, at naisip ko, hindi ko kailanman inakala na magiging ako ang kasalukuyang ako. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na posible ang pagbabago. At ang pagbabagong iyon ay nagsisimula sa tapang na harapin ang katotohanan. Lumipas ang 1 pang taon. Ako ngayon ay malapit ng magretiro, ang huling taon ng aking 30 taong buhay sa UN. Ang aking huling opisyal na event ay isang national address sa UN General Assembly. Tumayo ako sa podium. Ang mga kinatawa ng iba't ibang bansa sa mundo ay nakaupo sa audience. Mga kagalang-galang na delegado, nagbabalik tanaw ako sa aking 30 taong buhay sa UN at may isang bagay akong sigurado. Ang nagbabago sa mundo ay kapwa, hindi kapangyarihan. Huminto ako ng sandali at tiningnan ang audience. 6 na taon na ang nakalipas, bumisita ako sa Pilipinas upang mag-imbestiga. Ako ay nag-aalinlangan, kalmado at puno ng prejudice. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas kung ano ang tunay na pagkakaisa na tanging ang mga nakaranas lamang ng sakit ang makapagbibigay. Nanginginig ang aking boses. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa. 70 taon na ang nakalipas, ngunit hindi sila sumuko, bumangon sila, at ngayon ay tinutulungan nila ang ibang tao na bumangon. Pinatunayan nila na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihang militar o ekonomiya, kundi sa kapwa at pagkakaisa. Sinabi ko ang aking huling salita. Mga kagalang-galang na delegado, kailangan nating matuto mula sa Pilipinas na ang tunay na kooperasyon ay hindi ang tumingin ng mataas, kundi ang maglakad sa tabi ng kapwa. Na ang tunay na leadership ay hindi ang sinasarili ang kapangyarihan, kundi ang nagbabahagi ng pag-asa. At higit sa lahat, na ang sakit ng nakaraan ay maaaring maging pag-asa ng hinaharap. Nagkaroon ng standing ovation mula sa hall. Naalala ko ang nakaraang 6 na taon sa gitna ng palakpakan. Pagkatapos ng speech, maraming tao ang bumati sa akin, kasama si Rafael. Siya na ngayon ay isang opisyal sa UN Pilipinas Office.
Direktor, salamat. Dahil sa inyo, natupad ang pangarap ko. Naglakbay pa si Isabela mula sa Pilipinas. Direktor, naalala ninyo ba noong una tayong nagkita? Noong sinabi kong ang Pilipinas ay pag-asa, tumawa kayo. Tumawa ako at sinabing, gaano ako ka-ignorante noon. Kinagabihan, isinulat ko ang aking huling entry sa journal sa isang kwarto ng hotel. Ngayon ang katapusan ng aking buhay sa UN. Ngunit ang natutunan ko ay mananatili ng walang hanggan. Ang itinuro sa akin ng Pilipinas, ang lakas ng mga nakaranas ng sakit, ang halaga ng tunay na pagkakaisa. Binago nito ng lubusan ang aking buhay. Sigurado ako ngayon na ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa, kundi ang pag-asa ng sangkatauhan. Pinatunayan nila na posible ang mas magandang mundo. Ibinaba ko ang panulat at tumingin sa labas ng bintana. Ang kalangitan na puno ng bituin ang nakikita ko. Ngumiti ako. Tapos na ang aking paglalakbay. Ngunit ang pagbabago na sinimulan ng Pilipinas ay magpapatuloy. At sa huli, ang pagbabagong iyon ay gagawing mas magandang lugar ang mundo. Alexander's story, how was it? Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi teknolohiya o ekonomiya, kundi ang taos-pusong pagkakaisa na tanging ang mga nakaranas lamang ng sakit ang makapagbibigay. Upang maibahagi ang ating pagmamalaki sa pamamagitan ng kwentong ito at upang malaman ng mundo ang tunay na halaga ng Pilipinas, paki-share ang video na ito. Paki-like at subscribe din. Salamat.